Magrespeto ka sa salita. Ako naman, Brad, baka pwedeng malaman mula sa inyo kung ano yung bautismo ninyo, paano ba kayo umpisa, ganyan. Puro gano'n ang sagot ko. Alam mo, nung natapos yung usapan namin, ginagalang niya na ako. Tapos humihingi na siya ng pasensya. Kasi, brusko siya magsalita. Nakita niya yung mga sagot ko, puro banayad. Kaya kaninang umaga, sabi niya, kamusta na po kayo, Brad? Di ba? See? Ano yun? Wise ba yun o foolish? Di ba? Okay. So, sana huwag akong mayabang, ano? Okay. Pero, binibigyan ko lang ng halimbawa na, kumbaga, huwag tayong padala sa mga style ng... Kasi, gagawin nila, liligawin ka nila eh. Gagalitin ka nila eh. Pag nagalit ka na, magre-respond ka na ng palayo na dun. May punto ka na sana eh. Tama na sana yung tinatahak mong daan eh. Mamaliin kasi nadala ka dun sa usapang galit. See? So, sabi ko, salamat ang dami kong natutunan sa iyo. Tataga namang marami kong natutunan dahil alam ko na ngayon na ang dating daan pala, yan pala ikatlong bahagdan at katuparan ng Sekarayas 13. Isipin mo yun, hindi ko alam dati yun. Ngayon, pagka may kausap ngayon ako, alam ko na kung paano ko babaliin yung kamalian sa isip niya. See? Siya, hindi niya nahalata siguro yun na inaaral ko yung doktrina niya para mabali ko later on. Okay. So, he will increase in learning. If you reprove, if you rebuke, if you give instruction to a wise man, what will happen? He will increase in learning. Yan. So, yun maganda yung sinasabi sa atin, Solomon. Ano, gagayahin ba natin? Yeah. I-implement ba natin? So, sa next time na may nag-correct sa inyo, ano ang attitude mo dun sa nagko-correct sa'yo? Tandaan mo na kapag ikaw ay nagalit, kapag ikaw ay nainis, pag ikaw ay nampahiya dun sa tao na nag-correct sa'yo, ang tawag sa'yo ng Bible is corner, foolish, wicked. Gusto mo bang ma-identify ka doon sa panig ng mga wicked? Dahil ikaw ay kinorek pagkatapos nagalit ka, namuhi ka. So, alalayan din natin yung ating mga pakiramdam kung paano tayo magre-response pag tayo kinokorek. See? So, ngayon, sabi rito, sa experience ko, at ito'y nakita ko yung Bible verses kapag ikaw ay nag-correct ng mayaman. Usually, hatred ang babalik sa inyo. Kasi alam niyo, sabi ng Proverbs 18:11, the rich man's wealth is his strong city, and as an high wall in his own conceit. The rich man is wise in his own conceit. So, karamihan, hindi naman lahat. Hindi naman lahat ng mayaman ay scorner. Pero nakita kanya, halimbawa, yung bihis mo hindi kasing ganda nung kanya. No? Cotton ka lang, siya signature. Signature yung dress niya, no? May pirma. Signature, no? Yung sapatos niya, titingnan niya yung sapatos mo, alam niya yung sapatos niya kung saan galing. Ha? Made in Italy, ikaw made in China. Diba? So, pag nakita niya na yung, bakit ako kinokorek nitong taong ito? Ano na bang na-achieve ng tao na to sa buhay niya? Bakit niya ako tuturuan? See? Yan ang attitude ng mayaman. Karamihan, ha? Merong mayaman na humble. Meron. Praise God for rich people who are humble. Pero karamihan, pagka ganun, yan. Yan ang sinasabi rin ng Bible. Ang sabi rin, meron ding mga streetwise na mga tao. Mahirap, pero streetwise. Yung ayaw din mapahiya kasi
sikat siya ron sa kanilang kanto sa pondohan, no? Kilala siya ron na siya ay talagang hinahangaan, ginagalang dahil kaya niyang magtumba ng 2 kahang beer, no? At talagang ano siya, tigasin. Yan. Hindi mo rin pwedeng i-rebuke yan. Pag ni-rebuke mo yan, may kalalagyan ka rin. Magkakaroon ka ng blood. Magkakaroon ka ng shame. At magkakaroon ka ng gripo sa tagiliran. Pag ni-rebuke mo yan, pag nagkamali ka, i-rebuke yan. Ang kaya lang mag-rebuke dyan, si Commander. Okay? So, ano sabi? The sluggard, sa Proverbs 26:16, the sluggard is wiser in his own conceit. Yung tamad daw, yung palaboy, no? Yung laki sa layaw, ay ano rin, akala niya rin sa sarili niya, napakatalino niya. Wise in his own conceit. Akala niya sa sarili niya, tama lagi siya. Nakita na ba kayo ng taong ganon? Lahat ng kwentuhan kasali siya? May alam siya? Oo. Huwag niyo sabihin pangalan. Meron. Basta nagkwento, oy, ano yung kinikwento? Oy, alam ko yan, ako. Galing na ako dyan eh. Alam ko yan. Tapos siya na magte-take over nung usapan. No? Huwag niyo na sabihin kung meron kayong kilala. No? Pag-pray nyo. Okay? Keep it in your mind and pray for him or for her. Okay? So, yan yung wise in his own conceit. No? Conceited yung mga taong ganyan. Mga narcissist. Kilala niyo ba si Narcissus? No? Si Narcissus, yun yung the person who love his own reflection. Tumingin sa salamin, ang pogi mo talaga. I love you, papakasal lang kita. Si Narcissus. Okay. So, a person who is like that are, yun ang mga may kalalagyan na. You will be hated, you will be shamed, and you will be blotted. Nagkakaroon ka ng blot. Sabi ng Bible, tinituruan tayo ngayon, how should we reprove or correct or rebuke and make instruction to a man? Paano pala gagawin natin kung dangerous pala? Kailangan ba natin gawin ang reprove, rebuke, correction, and instruction? Kailangan ba natin gawin yan? O manahimik na lang tayo? Sabi ng Ezekiel 3:17 to 21. Tingnan natin kung kailangan natin gawin. Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore, hear the word of my mouth and give them warning from me. Pagka daw, ito ay sinasabi kay Ezekiel, hindi sa atin, ano? Subalit, tayo ay isinugo, go into all the world. Preach the gospel to every creature. Baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And ye shall receive the Holy Spirit, the Holy Ghost. And you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and unto the uttermost part of the earth. So you are watchmen. If you are a Christian, you have been commanded to go. You have been commanded to teach. You have been commanded to preach. And so, pareho ka din noong si Ezekiel, noong unang panahon na tinawag ng Panginoon na watchman. Kaya, ano sinabi ba sa isang watchman? Give them warning for me. No? Mga tao daw na walang alam, dahil ikaw yung watchman, ikaw yung nasa tore, nakakita ka ng enemy, anong ginawa mo? Nagbalot-balot ka na, tumakbo, dinala mo, pamilya mo lang, kaya namatay yung buong town. Dahil ikaw ang nasa tore, nakita mo yung pa-approach na enemy, hindi mo sinabihan yung town, hindi mo kinalembang. No?
your blood is in their hands. See? Pero, if you warn, then they did not listen to you, their blood is in their hands. So, yung result, nasa sa Panginoon, wala sa iyo. Pero ang duty mo is to warn. And warning is rebuke, reprove, correct, and give instruction. Give the truth. And if you care enough for a person, halos hindi ka na kailangang convince pa na watchman ka gawin mo yan. Dahil mahal mo yung tao You care. Kaya ang nauna dapat care, compassion. Ang Panginoon may compassion He had compassion on the multitude. So it moved Him to do things which are pwede namang hindi sana gawain. To heal. To raise the dead. These are works of compassion of the Lord. To speak the truth. So tayo rin ganun. Why? Bakit tayo makikialam sa buhay ng may buhay? Bakit tayo magre-review kung may nakita tayong mali? Ba't natin pakikialaman? Because of compassion. Naawa tayo Papabayaan mo ba ng mali yung isang tao? So yun ang pinag-uusapan natin dito. Ngayon, hindi porket may compassion ka, naawa ka, at alam mo yung truth, banat ka na ng banat. Lahat ng makita mong mali, oy, mali yan! Oy, I rebuke you! Lahat ng makita mo, no? Stop! Tapos may nakita kang imay, papasag mo kagad. Ba't mo pinapasag yan? Mal ng bili ko dyan. Mali ito, mali! Ayaw ng Panginoon to. Huh? Para kang mutawan, nagagala-gala sa bata. Hindi ganon. May diskarte. Okay? First of all, you should discern the object of your comment. Kasi kung wise man ba yan o prudent? Wise man ba yan or foolish man? Wicked ba yan or just? No? Yan ba ay scorner or wise? Paano mo malalaman yon? Di mag-ask ka ng question. Halimbawa, magpasintabi ka. No? Halimbawa, kaibigan mo. Kumbaga, lagi mo na siyang kinakausap. Tapos, alam mo, may mali siyang ginagawa. Pwede mo siyang umpisahan ng, are you familiar with the Bible? Ito, inaisip ko lang to. No? Kasi minsan ginagawa ko na to. Niwala ka ba sa Bible? Oo naman. Kung mag-quote ako sa'yo ng verse from the Bible, pakikinggan mo? Sige. Kung yung verse na yun, medyo merong i-correct sa'yo, okay lang ba? Susundin mo kaya? Siyempre naman. Sige, ito na. Ayun. Sinabi ko sa'yo, Hindi ka magagalit, Meron panghuling pansabi, no? Ka magagalit, Ito na, Ayun. So, nagpasintabi ka. Hindi ka basta, thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image, nor any likeness of anything that is in heaven above. Kinote mo yung Exodus 20, no? So, meron munang introduction. Okay? Para, pag masakit man, nagpasintabi ka. So, friend pa rin kayo. Pagkatapos mo sinabi yung verse, and always quote a verse. Because, sabi, all scripture is given by inspiration of God, and it's profitable for reproof, for doctrine, for correction, for instruction in righteousness. See? So, yung verse, hindi yung idea mo, yan ang magko-convict sa tao. Hindi yung naisip mo lang na dapat ang kulay nito green.
Bakit? Ba't green? Yun ang gusto ko eh.